Once again, our CSO, my mentor, Mentor Joseph Lim! Joseph Lim, taga Bicol po ako. Ang edad ko po right now is already 43 years old. I started my networking career at age of 20. Graduate po ako ng computer engineer. After ko pong graduate ng network marketing po ako. In a span of 22 years, nakuha ko rin po lahat ng practices po ng network marketing. Nagkaroon po ako ng mga sasakyan, mga properties, may building po ako. Nakapag-travel po ako ng iba't ibang bansa. At age of 26, I'm already earning 7 figures a month. 26 years old po ako, nag-1 million na po ako isang buwan. Now, if you're going to ask me bakit ako nasa harapan po ninyo right now, before, gusto ko lang po magpasalamat sa Team Victory kasi for inviting me, pwedeng palakpakan po natin. Ako kayo ang first time, kasi dati po, nung bata po ako, ginagawa po namin itong mag-seminar ng ganito sa buong Pilipinas. And habang nasa likod ako, bigla akong parang na-miss ko, nakakamiss din yung ganito. Na we started talagang batang-bata pa, and right now nandito ulit at sabi ko San Pablo na naman po ulit ang unang naka-experience ko ng ganito simula po nung naging may-ari na po ako ng MLM. And sabi ko nga siguro malaki po talaga sa akin ng San Pablo kasi nung January 15 po nagpakain po ako dito. January 15 po kasi birthday ko. Tapos nalaman ko, piyesta pala dito pag January 15. Okay. Now, sa akin, siguro lang po, we put up our own network marketing company for one simple reason. Gusto ko namin mas ma-level up ang industry na mas maging madali. Pwede po kayo kumita ng malaki, even hindi nyo po kailangan i-give up trabaho nyo. Hindi nyo po kailangan i-give up yung oras po ninyo. Kasi ako po, ang nakalaki ko po sa networking, para kumita ng malaki, kailangan mo wala ka ng oras sa sarili mo. Kailangan i-give up mo yung buhay mo para ka lang yumaman. And ang naging tanong namin, what if pwedeng gawin na yumaman kayo kahit hindi nyo siya i-give up? And ang sagot is yes. Kasi right now, kaya po ang company natin, Ascendra International, ang goal po natin, this will be a power-driven ng AI. Pag sinabi pong AI, Artificial Intelligence, na darating po at may makakausap niyo po kami 24 hours. 24/7, anything na kung kailan nyo kami gusto ko sa akin, through portal ako. Kasi meron po tayong developer, lahat po ng knowledge namin, lahat po ng alam namin, nilalagay na po natin sa computer. Then yung computer na po, pwede nyo kausapin kahit kailan, pag nalulungkot po kayo, pag nagpapamotivate po kayo, yung AI na po ang kakausap po sa inyo. And wala pa pong gano'n na MLM na gumagawa. And we are very lucky kasi po nag-start po tayo June 30 of 2025, unofficial. Mag-start pa lang po tayo officially this coming February 8, 2026. Currently right now, January pa lang po, ibig sabihin wala pa po kayo sa day 1. Ang day 1 po sa February 8 pa lang. And alam naman natin, technically ang buhay simple lang. Pag isang opportunity na isang chance na una, at trinabaho mo talaga, ibang-iba po ang pwedeng maging resulta po sa inyo. Ang product po natin, ang kaganda, we have barley, meron po tayong fish oil, at ngayon may darating pa po tayong sabon. At ito pa po good news sa mga babae, kasi currently right now, since ang portal po natin, data-driven po siya, nakikita po namin lahat ng nangyayari. More than 70% po ng member ng Ascendra, babae. Nakikita po namin yung data, since babae, sa 4 na babae, may isa dyan po ang may PCOS. Kaya ang product po natin this coming February 8, makakatulong po sa may mga PCOS na maging maayos at mas maging balance yung nararamdaman po nila. Kaya doon po, lahat po ng data po natin, hindi na po siya magkakamali kasi hindi po siya tsamba. Nakikita namin kung ilang taon kayo, ilang taon ng mga member, saan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po siya nakikita. Kaya ang lahat ng product na ilalabas po natin, kailangan na po mismo ng tao. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yes. Okay. Sunod, sabi ko nga, habang kanina nakita ko po, I'm very excited for this. Namimiss ko po mag-ikot. Honestly, hindi po ako sanay na pumapasok sa opisina. Mas gusto ko po mag-ikot na mag-ikot. And ngayon po, right now, naghahanap na po kami ng mga tinatawag na APC. Ang APC po is a Central Training Center. Ito po yung magiging stockist sa kada lugar.
Ako po, nung naging networker po ako, nagkaroon din po ako ng mga stockies sa Bicol. Nagkaroon po ako ng 4. Meron ako sa Sorsogon, sa Iriga, sa Naga, at sa Legazpi. Alam ko po kung gaano maganda po ang center. Pag center po kayo, kung nag-network kayo, kung kikita na kayo sa network, kikita pa kayo sa center. Nagkakaintindihan po tayo? And ang magiging bonus ko po, ito pa po bonus. Kung magkakaroon po ng ATC dito, kasi hindi, sabi ko nga, nakadalawang first time na po sa akin ng San Pablo. Nung isang araw pumunta ako dito, nagkaroon ng training sila Jeron, yung gala, or training yun? Team building. Sorry, team building. First ko pong out of town yun. Kasi simula po na naging may-ari kami, nakapokus na kami sa Manila that time, first kong punta yun out of town. First time ko rin pong mag-seminar ngayon. Kaya nilibiro ako sa'yo, kaya ka po magsalita? Parang ang tagal ko na hindi nagsasalita na ganito. This is my first time also. And I will vouch po na kung magkakaroon po ng APC dito at kung magko-commit po kayo talaga dito, magko-commit din po ako, pupunta ako dito every month para mag-meet ko po kayo lahat. Mag-talk at mag-train. Tuturuan ko po kayo kung paano yung madali pong yumaman. Naniniwala po ba kayo? Yes. Kaya mahirap yumaman kasi tinuruan tayo para hindi yumaman. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay, ngayon, bakit tayo tinuruan para hindi yumaman? I-trace po natin ang history. Way back before, kaya po tayo nagkaroon ng school. Ang purpose po ng school is to create educated workers. Hindi po para mag-create ng critical thinking. Kaya nga kung gusto nyo pong yumaman, dapat medyo may mga babaguhin tayong mga paniniwala kasi nag-collide po even ang mga napapanood nyo sa TV. Bakit laging bida ang mahirap? Bakit hindi pwedeng ibida ang mayaman? Di ba pag nanonood kayo ng soap opera, sino ang laging bida? Mahirap. Mahirap. Sino ang laging masama? Mayaman. Naiintindihan po nyo? Kaya kapapanood nyo ng soap opera, habang naghihirap yung bida at ikaw naghihirap, tuwang-tuwa ka. Kasi feeling mo, ikaw yung bidang laging pinapanood mo sa TV. Tama po ba? Isa pang kasabihan, ang isa daw pong mayaman, pagpupunta sa kaharian ng langit, dadaan sa butas ng kung naniniwala kayo doon, papangarapin niyo po ang imaman. Naalala niyo kung paano niyo dinilaan yung sinulit at pinapasok sa karayo? Madali o mahirap? Kung yung sinulit ka nahirapan kayo, yung katawan mo pa kayo ipasok mo, lalong mahirap yun. But honestly po, since dalawa po ang nakikita kong buhay, nasaksihan ko po ang buhay ng talagang normal na tao at nakita ko rin po yung buhay ng mga taong medyo matataas talaga sa lipunan. And honestly, ibang-iba lang po ang pinag-uusapan nila. Kung anong kaya nilang gawin, kaya din natin gawin. Ang problema lang natin, saan tayo nag-spend ng oras? We're always spending time sa mga bagay na hindi nagpapasok sa atin ng pera. Pinoproblema natin, problema ng may problema. Problema ng gobyerno, pinoproblema mo. Problema ng kapitbahay mo, pinoproblema mo. Ang nakalimutan mong problema rin, yung problema mo. Nagkakaintindihan po tayo? May tanong lang po ako, gusto niyo po bang yumaman? Yes. Kung gusto niyo pong yumaman, kailan? Next year? This year? This year. This year. Gusto niyo po bang yumaman? Yes. Ito lang po hiningin ko sa inyo. I'm not saying to give up kung ano pong ginagawa niyo. Hindi ko rin po sinasabing mag-resign po kayo sa trabaho niyo kasi gabi na. Ang point na lang po, idagdag po natin ito sa gagawin natin. Itong ginagawa po natin sa Ascendra, we will help you. Yung hindi niyo po kaya, kami po ang isang part na tulong po sa inyo. Ang kagandahan po is coming Monday. I'm sure one way or another. Try to imagine this. Kung kami po ang magiging empleyado nyo, tingin nyo, yayaman kayo. Yes. Now, this coming Monday po, papunta po kami ng Italy. Dadalawin po namin yung manufacturing facilities doon at magkakaroon pa kami ng seminars doon ng mga OFW sa Italy. If one way or another may kakilala ka or kakilala ng kakilala, please lang po, pa-attendin mo ng seminar namin doon. Kami po kakausap, pag naging member po sila doon, meron na po kayong mga downline nyo sa Italy kahit hindi pa po kayo nakakarating. Sino mag-aasikaso kayo? Hindi po. Kami po. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya again, hindi ko po hinihingi lahat ng oras nyo. Gawin nyo lang itong pastime.
Ang dami niya ng oras ginagamit to. Yumaman na ba kayo? Nanonood na ba kayo? Nakasubok na kayo manood ng taong natutulog sa TikTok? Nasubukan niyo yung natutulog, yung nagchachap-chap ng karne. Nakakita kayo ng ganon? Kasi ito na po ang tambayan ng tao ngayon. Way back before, pagtatambay ka, kami, mga binata dati, pag maghanap ka ng crush mong babae, lalabas ka po sa bayan. Mag-aabang ka ng mga naglalakad. Tama? Tapos magpapakipip ka na, gano'n ka. Ngayon, hindi na po eh. Maghanap ka ng crush mo, dito ka na lang eh. Magkaganon-ganon ka na lang, makakakita ka na. Now, meron po kayo na nung panahon 10 years ago, 20 years ago, para ka magkaroon po ng cellphone, kailangan mo ng millions of pesos. Magkaroon ka ng connection na kaya kang tumawag from Pilipinas sa iba't ibang bansa, milyon na peso po ang kailangan nyo. Inabutan nyo pa po ba ang PLDT? Inabutan nyo pa po ba yung long distance? Magkano ginagastos natin way back before for us to communication? Ngayon, meron po tayo dito lahat. The sad part is, imbis gamitin mo ito para kayumaman, ginagamit mo ito minsan mang-away. Makipag-commentan sa Facebook, makipag-awayan kung kanino. Now, ito yung point ko po. Ba't hindi natin ito gamitin within this year na makatulong sa inyo para kumita kayo ng pera? Hindi natin kailangan ng sobrang milyon-milyon. Ano ba naman maging libre lang ang grocery nyo? Maging libre lang ang kuryente nyo. Dagdag baon lang sa anak nyo. Dagdag pambayad mo lang sa utang mo. Hindi po namin hinihilig na maging magaling kayo mag-network. Gawin lang natin itong pastime. Ano ba naman every month? Pag may seminar, nandito ka lang. Gawin mo lang ang tambayan. Lahat ng mga kakilala mong kismo, sandalin mo dito. At least na yung mga kasali. Tama mo ba? Yes. Ito lang po yung gusto ko pong sabihin sa inyo. We will teach you paano magbago po mindset. Ang buhay nyo hindi magbabago hanggang hindi babago yung loob. Kasi kung anong nasa loob nyo, yun ang makikita nyo sa labas. Hindi mahirap ang Pilipinas. Mahirap ka lang po mag-isip. Kung mahirap ang Pilipinas, sana hindi po tayo sinakop ng maraming beses ng iba't ibang lahi. Hindi tayo sasakupin kung mahirap tayo, kaya tayo sinasakop kasi mayaman po tayo. Ang problema lang po sa Pilipino, nauubos ang oras natin sa mga bagay na hindi importante. Hanggang ngayon, inaantay mo kung kailan matatapos ang batang. Siya po. Natapos na ba? Ano ba? Tapos na yung iba? Oo. Now, alam ko, hindi ko sinabi mali yan. Pero kung gusto mo magbago buhay mo, please lang, ang tagal mo nang nanonood. Baka panahon ka pa ng Mara, Clara, Valiente. Hanggang nanonood ka. Pari-pari na lang ang pupuntahan ko niyan. Ba't hindi mo subukang buhay mo naman ang panoorin? Ayaw mo ba na 1 year from now, 2 years from now, nagpapagawa ka na ng sarili mong bahay? Ayaw mo ba 1 year from now, nag-iisip ka ng anong coaching gusto mo? Ayaw mo ba 1 year from now, nag-iisip ka naman saan ka mamamasyal? Guys, pakiusap. Nagawa ko nga way back before wala pa pong social media. Nagawa ko nga way back before na ang mahal-mahal pa ng text, ang mahal-mahal ng call. What more po ngayon? May formula sa success. Naging successful ako sa network marketing and even sa social media. I have more than 100,000 followers sa YouTube. I have more than 1 million followers sa Facebook. Alam ko kung ano ang formula for you to become successful. And hindi ako naniniwala sa aksidente. You are here right now kasi nagdasal ka ng matagal. Nagdadasal ka palagi na gusto mo ng pagbabago sa buhay mo. Hindi aksidente nandito po kayo. Kaya lang, aksidente lagi natin pinapakawalan yung mga bagay na binibigay sa ating opportunity kasi feeling natin mahirap. Lahat ng first time mahirap. Tama po ba? Yes. Ma'am, naalala niyo yung first kiss niyo? Joke lang. Di ba? First kiss natin lahat, mahirap. Ulit-ulitin mo. Dumadali mo na. Diba dumadali, sumasarap. Yan ang cycle ng lahat. Ganon din po ang pagyaman. Sa umpisa, parang mahirap. Ituloy-tuloy nyo, mag-i-enjoy po kayo. Ituloy-tuloy nyo, ramdam nyo na yung magiging income nyo. Ituloy-tuloy nyo pa sa susunod. Mag-i-enjoy na kayo ng sobra kasi malaki na po kinikita nyo. Kaya sa akin po, isa lang po, ipapangako ko po.
sa mga sasabay, sabihin ko, ito yung pinakapapasalamatan sa buhay no? Kasi ako po, I really love what I do. Sobrang gusto ko nagpapabago ng buhay ng tao. Ginagawa ko na po ito for 23 years. Hindi po ako motivated just by money alone. Ang pera po kasi susunod yan if you love what you're doing. Pag inahabol nyo ang pera, for sure hindi ka magiging successful. Pero pag yung craft mo, gustong-gusto mo at ginagalingan mo, pera po ang usang lalapit.